Ang ikalawang episode ay nagsimula nang lumipat si Nano sa bagong high school. Habang naglalakad, napansin siya ng lahat ng mga nadaraanan. Agad siyang naging tanyag at itinuring na pinakamagandang babae sa paaralan. Sa high school na ito, sikat ang kanilang basketball team, at ang mga pangunahing manlalaro ay hinahangaan ng mga kababaihan, lalo na ang team captain na si Hawk. Bukod sa pagiging magaling sa basketball, gwapo rin ito kaya't maraming nagkakagusto sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, naakit siya sa kakaibang ganda ni Nano. Agad niyang tinawag ang kanyang mga kaibigan upang lihim na silipin ito. Tatlo silang namangha sa kagandahan ng dalaga na bihirang makita. Lahat sila ay gustong makuha siya. Nang lumingon si Nano sa direksyon nila, inakala ng bawat isa na sa kanya ito nakatingin. Biglang lumitaw ang coach mula sa likuran at isa-isang binigyan ng malulutong na palo ang tatlo. Sila ang tatlong pasaway ng paaralan, na kahit ang mga teacher ay hirap silang disiplinahin. Sa di kalayuan, isang chubby na babae ang napahalakhak sa nakita, kaya tinanong siya ni Nano kung gusto niya ang tatlo. Siyempre, may paghanga rin siya sa mga gwapong lalaki, ngunit dahil sa kanyang chubby na katawan, paano siya makikipagkumpetensya sa mga sexy na babae? Habang naglalakad-lakad ang chubby girl sa campus, naiinip, bigla siyang tinawag ni Hawk at inabutan ng isang kahon ng cookies. Hindi siya makapaniwala at inisip na gusto lang siyang pagtawanan nito. Ngunit laking gulat niya nang ilabas ni Hawk ang isa pang kahon. Napaisip siya kung paano nito nalaman na kaya niyang kumain ng ganun karami. Subalit, ang ikalawang kahon ay para kay Nano. Dahil kaibigan nito ni Nano, balak siyang gawing tulay upang mapalapit sa dalaga. Agad na lumungkot ang mukha ng chubby girl. Sa inis, idinabog niya ang cookies sa mesa ni Nano. Sinabi naman ni Nano na siya na lang ang kumain nito dahil hindi siya mahilig sa cookies. Halos maiyak sa inis ang chubby girl sa kanyang narinig. Mas pipiliin pa niyang magutom kaysa lunukin ang insultong yun. Lalo pa siyang nagalit nang magbiro si Nano na baka gusto niyang mag-diet. Sa inis, tumakbo itong palayo. Pagkatapos ng klase, hinarang sila ni Hawk at kanyang mga kaibigan. Ipinakita nito ang 2 concert tickets na ibibigay ng libre sa isang kondisyon, dapat nilang isama si Nano sa party na gaganapin sa bahay nito. Alam ng chubby girl ang tunay na intensyon ng mga ito, lasingin si Nano at samantalahin ito, kaya agad niyang ibinalik ang mga tickets. Bagamat noong una ay mabubuting kaibigan sila ni Nano, unti-unti nang lumalabas ang selos ng chubby girl. Pakiramdam niya ay nilalapitan lang sila ng iba dahil kay Nano, na nagdulot ng kanyang pagkaasiwa. Para kay Tail, isa nilang kaklase, masyadong nag-iisip ng kung ano-ano ang chubby girl. Para sa kanya, mabuting kaibigan naman si Nano. Kinabukasan sa paaralan, natagpuan ni Nano ang isang pirasong puting rosas sa kanyang desk. Ipinadala ito ni Hawk. Nang walang pag-aalinlangan, dinagana nito ni Nano, dahilan upang mapaiyak sa sakit si Hawk na hindi pa rin sapat ang simpleng gesturang yun para mapasagot si Nano. Napakaganda raw ng mga rosas, ayon kay Tail, kaya sayang lang nasirain ito. Ibinigay na lang ni Nano ang mga bulaklak sa kanya dahil ayaw niya ng rosas. Sa narinig, napairap ang chubby girl. Hindi na niya matanggap ang ugali ni Nano at nagsimulang sumama sa iba sa paninirang puri sa kanya online. Dahil dito, naging mas matindi ang masasamang komento laban kay Nano sa campus forum. Isang bagay na hindi kayang tiisin ng karamihan. Ngunit hindi nila alam kung gaano nakakatakot si Nano kapag na-provoke. Pagkatapos ng klase, lumapit ang isa sa mga kaibigan ni Hawk kay Tail at humiling na magpaturo sa aralin. Magkasama silang nag-aral, nagtatawanan, at tila nagkakasundo. Pero napansin ni Tail ang pasulyap-sulyap na paglibot ng tingin ng lalaki. Alam niyang si Nano ang tunay na pakay nito, lalo na nang umiti ito pabalik kay Nano. Doon na siya nakaramdam ng matinding pagkainis. Umalis siya ng silid, lumuluha, at nagkulong sa banyo. Alam ng chubby girl ang pinagdadaanan ni Tail, ngunit hindi niya ito inistorbo at hinayaang ilabas ang nararamdaman. Sa ganitong paraan, pinatunayan niyang tunay siyang kaibigan. Matapos ang isang oras ng pag-iyak, lumabas si Tail na tila ibang tao na, at napagpasyahang sumama sa chubby girl sa concert. Ibig sabihin, pareho na silang may masamang balak laban kay Nano. Ngunit hindi natatakot si Nano. Alam niya ang panganib ngunit hinarap niya ito ng buong tapang. Kahit pasubukan siyang lasingin ng mga lalaki, kaya niyang makipagsabayan sa inuman. Habang patuloy ang inuman, lihim na naglabas ang chubby girl ng isang kahon ng sleeping pills. Naglagay siya ng 5 sa inumin ni Nano, sa pag-asang mawalan ito ng malay. Sa puntong yun, inimbitahan siya ni Tail para sa isang tagay, na agad naman niyang tinanggap. Nang walang nangyari pagkatapos ng unang tagay, nagsimula ulit sila sa panibagong round. Pagkatapos ng ilang inom, tila nawala ng malay si Nano at bumagsak sa mesa. Agad na na-excite si Hawk, planong samantalahin ang pagkakataon. Nagkaroon pa ng pagtatalo ang dalawa niyang kaibigan kung sino ang mauuna, at isa pa nga ang nagbiro na siya ang dapat mauna dahil siya ang pinakamaliit. Binuhat ni Hawk si Nano papunta sa kama. Sa puntong yun, hindi na niya napigilan ang sarili at nagsimulang alisin ang butones ng kanyang damit. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumingon si Nano at iminulat ang kanyang mga mata.
Sa malamig na boses, tinanong siya ni Nano kung hiningi niya ang kanyang permiso. Agad na nagpanik si Hawk at nagmakaawang humingi ng tawad. Ngunit hindi ang sorry ang kailangan ni Nano. Gusto niyang marinig ang tanong na dapat munang itanong bago ang kahit ano paman. Napilitang magtanong si Hawk kung maaari ba siyang magpatuloy. Ngunit sa halip na sumagot, naglakad si Nano patungo sa pintuan, saka ito binuksan, at doon, tumambad ang mga nakikinig na kaibigang traidor sa labas. Nang mahuli sa akto, hinimok ng iba si Hawk na ituloy ang balak niya. Iginiit na dapat harapin ni Nano ang kanyang kapalaran ngayong gabi. Sa sobrang pang-uudyok, niyakap ni Hawk si Nano at itinulak ito sa kama, walang sabi-sabing sinaktan nito. Ngunit sa halip na matakot, biglang natawa si Nano. Akala ni Hawk ay niloloko siya, kaya sa galit, tinakpan niya ang bibig nito. Pero hindi tumigil sa pagtawa si Nano. Sa tindi ng galit, sinakal siya ni Hawk hanggang sa mawala ang kanyang hininga. Unti-unting napalitan ng takot ang mukha ni Nano, lumaki ang kanyang mga mata na parang sasabog, hanggang sa tuluyan siyang manahimik. Natulala si Hawk sa nangyari. Nang marinig ng iba ang ingay, agad silang pumasok at bumulaga sa kanila ang walang buhay na katawan ni Nano, sinakal hanggang sa mamatay. Biglang sumiklab ang takot sa kanilang grupo. Wala silang alam sa ganitong sitwasyon. May isang nagsuggest na ibaw na lang ang katawan sa gubat para maitago ang krimen. Buo ang loob niyang gawin ito, kaya walang nagawa ang iba kundi sumunod. Gamit ang pala, naghukay sila ng butas, saka itinapon doon ang katawan ni Nano. Noon lang seneryoso ni Hawk ang paghingi ng tawad, ngunit anong silbi pa ng pagsisisi? Habang natatabunan ng lupa si Nano, nanatili pa ring nakadilat ang kanyang mga mata, na parang may gustong sabihin. Bigla itong huminga, senyales na hindi pa siya patay. Gusto siyang iligtas ng ibang kasama, pero pinigilan sila ng babaeng nagmungkahi ng paglilibing. Kung hindi nila tatapusin ang ginagawa nila, siguradong sila ang makukulong. Kaya't pinagsama-sama nila ang kanilang mga kamay sa iisang desisyon, ang ibaon si Nano ng buhay. Sa halip na itama ang kanilang pagkakamali, pinili nilang gawing mas masama ito. Ngayon, si Hawk pa mismo ang pinakadeterminadong tapusin ang lahat, habang patuloy na nag-aalok ng walang saysay na mga paumanhin. Hanggang sa tuluyang matabunan si Nano. Kinabukasan, habang nasa klase, hindi mapakali ang grupo. Ang dalawang babae ay palihim na nagkatinginan, tila may hindi sinasabing pangamba. Ang mga lalaki naman ay balisa, hindi makapag-focus sa leksyon. Hanggang sa isang pamilyar na anino ang dumaan. Sabay-sabay silang napalingon, tila hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Si Nano, buhay, walang gallows, at normal na naupo sa kanyang upuan. Ngumiti pa ito at sinabing nag-enjoy siya kagabi, kaya dapat ulitin nila ito. Nanlamig ang buong grupo, hindi nila maunawaan kung paano nakaligtas si Nano. Sa sobrang takot, nagtakbuhan sila palayo. Nang magkita-kita ang grupo, pinag-usapan nila ang kakaibang pangyayari. Sigurado sila mismo ang naglibing kay Nano. Paano ito nabuhay? Sa kalagitnaan ng usapan, bumukas ang pinto. Si Nano, pumasok na tila walang nangyari, hinahanap ang kanyang cellphone. Dumiretso ito sa kama ni Hawk at humiga, saka sinabing naalala niya lahat ng nangyari kagabi. Sa tabi niya, isang cellphone ang nakapatong, may ebidensya ng kanilang ginawang krimen. Kung makarating yun sa pulis, lahat sila ay siguradong makukulong. Ngunit sa halip na magmakaawa, muling pinaglaruan ni Nano ang sitwasyon. Sa galit, muli nila siyang inatake, itinulak sa kama at tinakpan ng unan hanggang sa hindi na ito gumalaw. Nang sigurado silang patay na ito, muling dinala ng grupo ang katawan ni Nano sa gubat. Dahil hindi ito namatay sa unang beses, nagdesisyon silang ibaw nito ulit, ngayon ay mas malalim pa. Si Hawk mismo ang bumaba sa hukay para tiyaking patay na ito. Ngunit biglang gumalaw si Nano at hinawakan ang kanyang leeg. Sa pagkataranta, inundayan siya ni Hawk ng pala sa mukha. Pero bago pa siya makalabas sa hukay, lumitaw sa likod nila ang isa pang Nano. Dalawa na sila ngayon, hindi na nila alam kung tao o multo ang kaharap nila. Gamit ang pala, muli nilang pinatay ang isa. Pero lumitaw na naman ang isa pang Nano. Ngayon, tuluyan na silang natakot. Hindi na nila kayang lumaban. Ang nag-iisa nilang pagpipilian ay ang tumakas. Sumikat ang araw, ngunit hindi pa rin natapos ang bangungot. Sa harapan ni Tail at ng chubby girl, muling lumitaw si Nano. Simula ngayon, magiging habambuhay na nilang bangungot ang kanyang presensya. Walang katapusang parusa ang naghihintay sa mga taong nararapat pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Sa mundong ito, tila normal lang ang humingi ng tawad. Paulit-ulit na nagkakamali ang tao, paulit-ulit ring humihingi ng paumanhin, ngunit hindi naman tunay na nagsisisi. Subalit, may mga kasalanang hindi basta-basta napapatawad. Sa bawat pagbabalik ni Nano, binibigyan sila ng pagkakataong itama ang kanilang pagkakamali. Ngunit sa halip na magbago, patuloy lang silang humihingi ng tawad ng walang tunay na aksyon. At ngayon, nakatitig si Nano sa kanila, isang babala na ang paghingi ng tawad ay walang saysay kung hindi ito sinasamahan ng tunay na pagsisisi at pagbabago. Si Nano ay isang immortal na nilalang na nagkukubli bilang isang dalagitang estudyante. Lumilipat siya sa iba't ibang paaralan upang ilantad ang pagmamataas, pedophilia,
at iba pang lihim na kasamaan na tinatago sa loob ng mga institusyong ito. Siya ang kumakatawan sa karma base sa maling pagpili mo ng mga desisyon sa buhay. Hindi siya mabuti at hindi rin masama. Dito nagtatapos ang episode na to ng seryeng Girl from Nowhere. Abangan ang mga susunod pang episodes dito lang sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.